Mapagpalang araw po, no? Nandito po tayo ngayon sa isang tahanan nila Brother Edward na siyang purpose natin ay dalhin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus sa kanila dito po sa Barangay 102 po sa Sonit, District 1, Tondo, Manila. Ang ating pag-aaralan itong ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus na dala mismo ni Apostol Pablo o si San Pablo kung tawagin sa kanyang panahon. Si Pablo po siyang nangaral sa Roma. Siya po ay nakarating sa Roma. Siya ay nakapangaral ng 2 taon nung panahon na siya ay nililitis sa kanyang kaso. At ang kaso po niya ay walang iba kundi pangangaral din ng salita ng Diyos. Kanya lang, ang mga reliyon sa panahon niya, mayroong Pariseo, Saduseo, iba't ibang paniwala po nila. Yung iba naniniwala na yung mga patay mabubuhay na maguli. Yung iba naman, hindi naman mabubuhay na muli ang mga patay. Kaya nung ipinangaral ni Pablo ng mga patay ay muling mabubuhay, marami pong kumukontra. Sabi ko nga po sa inyo, sa panahon niya, marami ng reliyon po noon. Ang mga sikat na reliyon ay mga eskriba, mga pariseo. Yan po, ang mga reliyon sa panahon nila. Especially nung ang Panginoong Yesus ay nangangaral sa lupa. Itong mga grupong eskriba, pariseo, minsan sinabihan sila ni Yesus nang siya ay hindi pa nahatulang kamatayan sa krus. Ganito po ang ating makikita sa Mateo 23. Ganito ang sabi ni Jesus tungkol sa mga reliyosong tao ito. Kaya ang mga tao na yan, sila po ay nagalit sa kanya. Kasi nga po, yung kanyang pangangaral ay hindi nila nagustuhan. Sabi po rito ni Jesus, ito po, sa 23 ng Mateo, chapter 23, verse 13, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseo. Noon po ang udyong ito, kung hindi ka pariseo, saduseo ka. Itong grupong ito, magkakampi pag ang kinakalaban o ang kalaban si Jesus. Nagiging grupo sila. Pero pag wala ang Jesus, magkaiba ang paniwala ng taong ito. Ganun po sila, Kaya sabi ni Jesus sa kanila, saban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw. Yung mapagpahimbabaw po pala sila, sa madalit salita, mga mapagbalat kayo. Inaadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. May mga tao po palang ganyan, na para ang tao hindi pagharian ng Diyos. Ito po yung grupong eskriba at pariseo. Sabi pa ni Jesus, ay ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Diretsuin natin basa para mas maano. Sa aba ninyo, mga eskriba at pariseo, mga mapagpahimbabaw, inaadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, inaadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Kasi nga po, ang kanilang tinuturo, against God. Laban sa Diyos ang turo nila. Ang ibig sabihin lang po, ang turo nila is human teaching. Tignan niyo po si Jesus, ang sabi niya sa kanila. Doon sa San Marcos, sa chapter 7,
ganito po sabi ni Jesus sa kanila. Chapter 7 ng San Marcos. Basahin po natin para makita natin yung kanilang turo sa human teaching o turo ng tao. Ang sabi po rito, ganito po nakalagay verse 6. Sinagot sila ni Jesus, tama ang ula ni Isayas tungkol sa inyo, mapagpahimbabaw nga kayo gaya ng kanyang isinulat. Paggalang nahandog sa akin ng bayan ko'y pahimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. 7. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturo utos ng may kapal. Isipin niyo po, yung utos nila, kapag sila po'y nagpapatuto sa panahon nila, ang sinasabi nila, yung utos nila, utos ng Panginoon. Kung utos ng Panginoon ang utos nila, bakit ganun ang salita ni Jesus sa kanila? Bakit nyo inaadlangan ang mga tao na gusto pumasok sa kaharian ng langit? Ayaw nyo kasing pasakop, sabi ni Jesus. Kasi nga po, sa panahon na yon, sabi ko sa inyo, magkaiba silang reliyon, pero pag inatake si Jesus, magkakampi sila. Gusto nilang wasagin ang ating Panginoong Jesucristo. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. 8. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao. Magkaiba po yung turo ng tao kaysa turo ng Diyos. Pag turo ng tao ang pinaniwalaan mo, wala kang mapapala. Kahit gusto mo pang mapunta sa langit. Kaya sabi, tama si Jesus Inaadlangan yung mga tao. Kasi nga po, tinuturo nila yung kanilang mga doktrina o turo nila. Yan ang nakakatakot po sa mga reliyon. Sa naglipa ng mga reliyon, may kanya-kanya po silang doktrina. Ito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ito walang personalan. Magpunta kayo sa Iglesia ni Cristo, may doktrina sila. Magpunta ka sa dating dahan, may doktrina sila. Magpunta ka sa Saksi ni Jehovah, may doktrina sila. Punta ka sa SDA, may doktrina sila. Ang pinopromote po nila, yung kanilang doktrina. Kunwari, gumagamit ng Biblia, pero ang kanilang doktrina, ang pinapapasok nila. Ito yung nangyayari sa panahon nila ng mga Pariseo, Eskriba, sa panahon ni Jesus. Kaya sila po noon, lagi silang sinasabihan ni Jesus, pero masakit ang salita ni Jesus Anong salita niya? Saban ninyo, mga pa-Eskriba at Pariseo, mga mapagpahimbabaw. Ano yung mapagpahimbabaw? Artificial. Kaya nasasaktan sila. Pero totoo talaga yung ginagawa nila. Sabi nga niya, ayaw nyo na nga pasakop Pati sila, inaadlangan ninyo. Mabigat ang kanilang ginagawa sa kanilang mga panahon. Kaya tayo po ngayon, sa panahon naman natin, wala po akong kontra sa ibang reliyon Kumbaga dinahanan lang natin sila. Ngayon kung sabihin nyo wala silang doktrina, meron silang doktrina. Meron silang pandoktrina po talaga. Kaya nga dyan po sila kuminsan, dyan sila nagbabanatan Yung kanilang doktrina ay nabubulgar.
Kailangan ang aral po sa Biblia lang ang dala natin. Kung ano po yung itinuturo ng Biblia, doon tayo dapat lalagay. Hindi ko sinasabing masama yung doktrina ng mga reliyon, ha? Wala ko sinasabing ganyan. Pero kung minsan po, kinokontra pa nila ang aral ng Diyos. Oh. Halimbawa, di ba sabi ko yung SDA may sariling doktrina. Ang sabi ng SDA sa mga kanilang tinuturuan, sa panahon natin, ha? Huwag kang kakain ng baboy. Huwag kang kakain ng walang kaliskis. Yung mga shellfish. Oh. Isipin nyo, pag kumain kang baboy, kumain ka ng shellfish, masama ka na. At ang masama doon, ang sasabihin nila, hindi ka pupunta sa langit. Alam nyo, si Jesus hindi po nagturo ng ganyan. Si Pedro nga, sabi ni Pedro, Panginoon, hindi ko kakainin yan. Anong sabi ni Jesus? Pedro, nilinis ko na yan, kainin mo. Oh. Nung sinabi ni Jesus na nilinis ko yan, di kumain si Pedro. Wala po kasing ginawang masama ang Diyos. Lahat ng ginawa ng Diyos ay pawang mabuti. Para sa ating ikabubuti, hindi sa ikasasama. Kanya lang, ang mga reliyon ngayon, para silang illegal recruiter. Recruit dito, recruit dito, recruit. Naalala ko po, yan, si Sister Mian, ito kwento ng mama mo sa akin nung araw. Ito yung grupo ni Kibuloy. Kilala nyo siguro si Apollo Carrejong Kibuloy. Ngayon, umiimas ng bakal na rehas sa Pasig. Yung simbahan niya, na-invite po yung nanay ni Sister Mian, si Sister Beth. Sabi niya, maganda ron, meron pang pakain. Kaya nung kwento niya sa akin, natawa ako eh. Ano man natutunan mo ron? Ay, ayaw ko na. Isipin niyo po yan. Meron din doktrina yung si Kibuloy. Anong doktrina niya? Tinanggihan si Jesus sa Israel. Yung espiritu niya, pumunta sa akin. Ako na! Kaya doon po ka sa kanyang programa, sa kanilang mga newspaper din. Nabasa ko, April 5, 2005. Ano sabi ni Kibuloy? Hindi kayo papasok sa kingdom ng Diyos, kundi kayo dadaan sa akin. Kita nyo po? Yan nga pong masama. Yung doktrina nila, kasi po isang aral lang dapat ang dinadala ng tao eh. Ito lang yung nakasulat sa Biblia. Babasahin ko po, yung sinabi mismo ni Jesus. Kung lahat lang ng tao, ganito lang ang gagawin nila. Lahat ng reliyon magkakasundo eh. Pero bakit nagpapatayan sila? Pumunta po kayo sa mga bilangguan. Alamin niyo yung mga pumatay ng tao. Tanong nyo anong reliyon nila. Kayo po, hindi ko sasabihin kung ano, baka sabihin nyo naninira ako. Kayo mismo magpunta ng bilangguan. Alamin nyo kung sino yung mga ang krimen pumatay. Malalaman nyo po sila. Nasa na ba tayo? Dapat papunta tayo sa patay. Yung pagpatay po, eto, doon naman sa naalala ko nung minsan, meron po akong pinantahan ng junk shop doon sa Hapilan. Kaya kung nakarating naman po doon, meron kasi nagsabi sa akin, puntahan ko yun. Kanya lang hindi nila ako pinahulakan na mag-Bible study sa kanila. So nalaman ko, huwag na lang. Baka abulit tayo ng taga rito. Sa Biblia na lang po tayo.
Tingnan nyo po ang Biblia po ang nagsasabi. Tingnan nyo yung pumapatay ng tao. Sa 1:16 verse 2. O kaya sige, dito po natin simulan sa 1 hanggang 4. Sinasabi ko ito sa inyo, nagsasalita si Jesus, upang huwag kayong mawalan ng pananalig sa akin. Number 1, ano man po mangyari sa buhay natin, huwag tayong mawalan ng pananalig kay Jesus. Kahit na nakatutok na po yung baril. Nung araw, sabi po sa akin ng isang reliyon, makita lang kita, tututukan kitang baril, baka magbago ang pananaw mo sa Biblia. At sabi ko sa kanya, huwag mo na akong hanapin. Sabihin mo lang kung saan ka nakatira at iba-Bible study kita. Ayaw nila sabi ko saan sila nakatira eh. Sabi ko, hanapin mo ako. Ako na nga pupunta sa tahanan mo eh. Kanya lang, mag-Bible study tayong dalawa ka ako. Takot sila. Bakit? Sabi niya, tututukan kita ng baril. Inahabol na po ako ng itang, hindi pa rin ako natakot eh. Tuloy tayo. Ito po sabi ni Jesus sa verse 2, palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sino man pumatay sa inyo. Talagang may pumapatay po. Si Jesus nga, pinatay nila eh. Ay maghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. Kita niyo pong reliyon yan. Pumapatay dahil naglilingkod daw po sila sa Diyos. At di ako may sabi niyan. Ang ating Panginoong Yesus sa kanyang panahon. Kaya sabi ko, kung siya nga po inatulan siyang kamatayan. Kasi po, hindi nila matanggap ang kanyang aral. Ano po? Tandaan po ninyo yan. Isang aral lang dapat ang lahat ng reliyon. Ito po. Sa chapter 28 ng Mateo, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito po. Mateo 28. 20. At turuan ninyong sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Kanino po utos ito? Kay Jesus. Ang ipinag-uutos ni Jesus sa kanyang mga hunang alagad, ituro ninyo ang utos ko. Hindi sinabi ni Jesus na utos ng reliyon, utos ng tao, utos ng kung sino-sino. Utos ko, sabi niya. Ulitin natin. At turuan sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Yung susunod sa utos ni Jesus, ang pangako, sabi ni Jesus, sasamahan kita hanggang katapusan. Alam niyo po, magwawakas ang mundong ito. Sapagkat ang mundong ito na puno ng kasamahan, masama. Pabulosok na po tayo sa pagkawasak ng mundong ito. Kita nyo nung ginagawa ng mga tao, pinagaganda. Magpunta nga sa isang syudad ngayon, ang ganda. Kahit pagandahan mo pa yan, susunugin ng Diyos ang mundong ito. Walang matitira dito, kahit ano. Kaya sabi ko nga po sa inyo, isang utos lang. Ano yung utos? Utos ni Jesus. Kanya lang ang mga reliyon para silang recruiter. Dito ka, dito ka, dito ka. Ano po yan? Pera. Siyempre, pag nakuha ka nila, ibobola ka nila, peperahan ka na. Hindi masamang tumulong. Pero sa tamang aral. Pag tama ang aral,
okay lang na tumulong ka. Kung aral ng ating Panginoong Yesus. Kasi hindi tayo lolokohin ni Yesus. Pero yung tao, nung nakaraan po, di ko na alam kung anong taon yun. Somewhere in Pangasinan. At sabi ng isang tumatakbong mayor, nagbigay siya 30,000 sa isang reliyon. Pinangakuan siyang ikaw ang dadalhin namin. After election, natalo siya. Nabalita niya yung kalaban niya pala. Higit pa sa 30 ang binigay. Kaya siya natalo. Ibig sabihin, malaki ang lagay nung nag-isa. Ginawa niya, pumunta dun sa pastor. Binabawi yung 30,000. Wala, hindi na niya nabawi nalaman ko, doon sa mga kasama nila dito sa Tondo, kayo, kako ganyan palang ugali ninyo. Sila nagtapat po sa akin. Sa amin, sabi niya, pag binigay mo na yung pera, hindi mo na mababawi. Di alatang pera sila. Alatang halata, pera kailangan nila. Pero meron silang reliyon Kaya ako, madalas ko nasasabi, yung reliyon nagagamit sa kawalang yan. Pupunta si politiko doon, bobolahin yung pastor, yung ministro. Mag-iiwan ng konting lagak. Ayos na ang buto-buto. Ano po yan? Vote buying. Diba illegal yun? Pero ang simbahan po nagagamit sa vote buying. Nakapangihinayang po, Kunwari, gumagamit sila ng Biblia, nagbabasa ng Biblia, pero anong ginagawa nila? Pera. Sabi ko po, kung tama yung aral, okay lang na magbigay ka ng pera. Binigyan tayo ng utak ng Diyos, gamitin natin sa tama. Ako, hindi ako nami-personal. Kanya lang, marami na po akong karanasan. Marami na akong karanasan. Sa iba't ibang mga reliyon. Basta nakasulat po sa Biblia, hindi ako takot sa kanila. Bakit po? Nasanay na po ako nagbabahagi ng salita ng Diyos. Siyempre, sabihin mo yung totoo, yung nakasulat. Lolokohin mo ba yung tao? Kung minsan matanda na yung tao, lolokohin mo pa. Sila. Kaya sabi ko nga po, akala mo hiliga recruiter sila. Alis sa kabila, lilipat lang sa iba. Tapos yung dito naman, alis lilipat. Para lang silang nagpalitan ng tao. Tapos ipagyabang nila, eto membro ni ganito. Hindi nila alam, merong umalis sa kanila, dito sa kabila, sabi ng kabila, eto, nakuha namin sa kabila. Wala pong masamang reliyon. Ang masama, ang mga tao. Ibig sabihin po ng reliyon ay muli kang ibinabalik sa Diyos ng salita niya. To tie up. Sa France po, ang wikang English na ginamit yan, to tie up. Kumbaga yung putol na tali po, pagputol, to tie up, ganun. Tayo at ang Diyos, putol ang relasyon natin. Kapag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, muli tayo na idudugtong. Kaya sinasabi ko po, walang masamang reliyon. Ang masama lang yung doktrina ng reliyon. Kaya suriin nyo po kung yung tinuturo nila talagang purong nasa Biblia. Yung alimbawa, sinabi ko, huwag kang kakain ng ganito. Wala naman sinabi si Jesus, huwag kang kakain ng ganyan Tapos yung iba, nababalita natin sa YouTube, sa TV, pinatay ng dahil lang sa reliyon. Nagdimanda si Juan de la Cruz, nagdimanda sila. Ang kanilang reklamo, pumapatay kayong tao. Ang reklamo nito, pumapatay din kayong tao. Pareho sila merong hawak na ebidensya.
Eh di pareho silang mamamatay tao. Oh, dapat hindi po ganon. Kaya tayo nagiging masama eh. Kaya po tayo nagiging masama. Bakit? Kung minsan, yung mga kandidato, tayo pinag-aaway tayo eh. Saka nakakita isang pamilya, iba-ibang kandidato. Tapos hanggang sila na lang nagsusuntukan sa loob ng bahay. Ang dahil sa kandidato na yan. Kaya ako payo ko po sa inyo, gamitin niyo po yung utak niyo na binigay ng Diyos. Total, matino naman ang utak natin. Gamitin naman natin sa totoo. Hindi tayo nakukuha sa kung ano-ano. Kaya sa akin po maraming galit eh. Bakit? Sabi ko kasi gamitan yung utak niyo. Oo. Diba? Eh, totoo naman eh. Binigyan na nga tayo ng karunungan ng Diyos. Pagagamit pa natin sa demonyo. Alam na natin, magnanakaw yan, iboboto mo pa. Hindi ba sa demonyo ka ngayon? Nagwapuan ka lang. Nalagyan ka lang ng 1,000. Hallelujah. Kung binibigyan ka man ng politiko, di kunin mo. Pero gamitin mo ang utak mo. Ako lagi ko sinasabi, suriin niyo ang kandidato, ang pagkatawa, suriin ninyo. Sige, tumutulong na, 100% kung tumulong, 1 to sawa. Pero tignan mo naman ang kanyang pagkatao. Oh. Hindi eh. Ay, matulungin yan, boboto ko yan. Kahit 10 ang asawa. Tama ba yun? Ang ibinoboto mo, immoral? Anong utos ng Diyos? Mahalin mo ang asawa mo. Yang sabi nila, mahalin mo ang ibang asawa ng asawa mo. Asawa ng iba. Kanina may sumugot sa akin na ganyan eh. Natawa pa siya. Doon sa isang barangay. Kasi mag-asawa sila, Bible study ko sila. Eh, katon, birthday nung isa kahapon. O, kumusta birthday ka? Kung nalasing ba kayo? Siyempre, sa Pilipinas, pag may birthday, may nalalasing. Sabi ko, kayo bilang mag-asawa, sabi ko sa lalaki, brother, mahalin mo ang asawa mo. Oo, minamahal ko nga yun, pati yung asawa ng iba. Natatawa ka talaga. Sabi ng asawa niya, ganyan nga yan. Di mo ba? Oo. Wag. Kung ano po yung nakalagay sa Biblia, isang aral lang po yun na aral ni Jesus. Panguli. Kapag sinunod natin ang aral ni Jesus, unang-una hindi na tayo mag-ahaway. Kasi isa ng batas lang ang sinusunod natin eh. O yan na, pagka mag-asawa, sabi ni Jesus, mahalin mo asawa mo, tapos. O di ba napakaganda pag nagmamahalan kayo mag-asawa? Hindi tuwa-tuwa ang asawa mo sa'yo. Hindi tuwa ka rin sa asawa mo. O. Kaya tayo po, tandaan natin naman. Yung aral sa Biblia po, isa lang. Yung sinabi ni Jesus. Yung utos ko. Sa buhay natin, halimbawa, dati, wala kang pakialam sa salita ng Diyos, pero nung nakarinig ka ng aral ng Diyos, nagbago na, dapat ang magmanihobra ng buhay mo, ang Diyos na po. Hindi na kayo, kundi ang Diyos na. Kasi sa buhay natin ito, kapag kinontra natin ang Diyos, lalabas na kontrabida po tayo. At sa Biblia po, pag kontrabida ka, kalaban mo ang Diyos, sigurado mapapahamak ka po sa impyerno. Ano po? Kaya tatandaan natin, kaibigan, kung ano po yung aral ng Biblia, yun lang po ang sundin natin. Kaya wag po natin gayahin
yung mga eskriba at pariseo, ano, na hindi na po sila papasok sa langit, pati yung mga tao na gusto pumasok ay inaadlangan pa rin nila. Sige, hanggang dito na lamang po ang ating munting video. Sana po meron kayong natututunan, kaibigan. Ako po, nagbabasa po ako. Kung minsan sabi meron nagagalit, ang sagot ko, binabasa ko lang ang Biblia kako. Ba't kayo nagagalit sa akin? Yun ang aking kinakatwiran. Nagbabasa lang ako ng Biblia. Po, like and share. Kayong mga nasisiran po, i-share nyo po sa iba. Malay ninyo kapag sinare nyo po sa iba, kailangan pala nila ito. Po, kailangan pala nila. Sige po, hanggang dito na lamang po, ano? God bless us all. Bye!